Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Ang ating bigyan ng reaksyon ngayon ay kung paano nakaligtas itong lone survivor sa plane crash na nangyari sa India kahapon lamang. Ang pangalan ay Ramesh Biswas Kumar, 40 years old, Indian British national. Lula ng itong eroplano ng India na Boeing 787. Paano nga ba siya nakaligtas? Atin yan alamin dito sa video, courtesy sa atin ng GMA Saksi. Umabot na po sa halos 300 ang nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa India. At ang nag-iisang survivor na sakay ng eroplano, ibinahagi kung paano siya nakalabas gamit ang nasirang emergency exit. Ating saksihan. Ang paulit-ulit na pagsusumamo ng lalaking ito, sana'y payagan na siyang makita ang kapatid niyang nasawi sa bumagsak na eroplano sa India. Ang ilang namatayan ng kaanak, magkakasamang nagdadalamhati sa labas ng ospital. Itinuturing na ngayong worst aviation disaster sa mundo sa loob ng isang dekada ang sinapit ng Boeing 787. Kaka-take off pa lang ito kahapon bago unti-unting bumaba hanggang magkaroon ng pagsabog. Ito, balikan natin ang video mga kababayan, mga cart lover. Paglipad pa lamang niya, ayan no. Ano bang taas niyan? Sa palagay ko ay nasa 4 pa lamang na palapag ang taas ng paglipad niya. So hindi pa gaanong mabilis ang velocity ng eroplano. Kasi kati-take off lang niya at biglang bumaba. Ito, bigla siyang bumababa hanggang sa sumabog siya. Ayan, at pero ang pagsabog pala na yan ay bago sumabog yan ay tumama pala siya sa isang gusali. At yung gusali ay sira din at ang eroplano ay nagkaputol-putol. 3 section ang pagkaputol ng eroplano. At itong si Kumar, si Ramesh Biswas Kumar ay nakaupo pala yan sa bandang likuran sa exit. Kaya katulad ito ng nangyayari noong plane crash sa Amerika, sa New York, di ba? Na meron ding lone survivor, which is doon din siya nakaupo sa bandang puwitan, which is nandoon rin ang emergency exit. Mamaya makita natin kung nasaan yung emergency exit, kung saan lumabas si Ramesh Biswas Kumar. Kaya yan, itong sumabog pala na portion ay ito yung portion na nandoon yung gasolina. Pero yung sinasakyan yung naputol kung saan nandoon nakaupo si Ramesh ay wala palang gasolina at hindi yun sumabog. Kaya napakaswerte niya dahil hindi siya doon nakaupo sa sumabog na parte. Pero ang nakapagtataka, ang kanyang mga katabi ay lahat patay dahil sa impact yun, mga cart lover. Dahil sa napakalakas na impact, patay lahat. Nagtaka si Ramesh kung bakit hindi siya namatay. And then, nagawa pa niyang maglakad. Naglalakad siya palabas sa exit kasi hindi sumabog. Nakikita siya ng mga tao na naglalakad at tinulungan siya na dalhin sa ospital. Kaya napaka-milagro, no? Milagroso talaga ang nangyayari. Sa tingin ko, tiningnan ko ang belt ni Kumar ay parang athletic siya, hindi malaki ang tiyan, hindi gaanong mataba. Parang athletic, kaya meron siyang resistance, di ba? Dahil sa malakas ang pangangatawan ay hindi siya nagkalasog-lasog, di ba? Hindi siya nababalian. Kaya siguro isa ito sa factor kung bakit nag-survive siya. Kasi kakaiba ang kanyang itong build, ang kanyang belt ng kanyang pangangatawan ay parang masculine siya. At siguro ay athlete ang taong ito. Kaya hindi nababalian eh. Grabe. Kunting lang, mga sugat-sugat lang ang meron sa kanya. Ang lakas ng impact. Kahit yung mga katabi niya ay namatay daw eh. Pero siya, nagtaka nga siya, bakit buhay pa siya? Okay, patuloy tayo sa balita. Courtesy sa atin ng GMA Saksi. Magkaroon ng pagsabog. Bumagsak ito sa isang medical college hostel na wasak at nagpapira-piraso, kabilang ang naiwang buntot. Nagkalat ang katawan at kagamitan ng mga pasahero
Matindi rin ang pinsala sa mismong hostel at may natupok na mga sasakyan sa paligid. Ito rin ay ang pasahero pala nito, mga cart lover, ay meron lang 244 pero ang namatay lahat ay nasa 300 na. Bakit ganun? Bakit merong nadagdag na 56? Okay, so yung 56 na yan na namatay, na nadagdag ay galing yan doon sa mga gusali na natamaan. Merong mga nasunog kasi doon, merong mga sasakyan, mga automobile, mga cars na nasunog din at merong mga laman yun, merong mga nakasakay doon. At lalo na doon sa gusali, sa tinatawag na medical building na tinamaan, ay marami rin ang namatay. So total ng nasa estimate ko lang 56 ka civilian na hindi pasahero ng Boeing 787 ang namatay din. So merong nadamay na nasa around 56 or more than that. At lahat ng pasahero sa Boeing 787 India, sa 244 na pasahero, ibig sabihin 243 ang namatay, isa ang nag-survive. Lone survivor, kaya nakapagtataka talaga. Sobrang milagro, di ba? Ito isang miracle na nangyari. Kasi sa lakas ba naman ng impact, di ba? Kung mahina yung impact, dapat marami sila na nag-survive. Sana yung katabi ni Kumar ni Ramesh ay nag-survive din, pero hindi. So ibig sabihin, nasa katawan talaga yan, nasa pangangatawan ng pasahero. Siguro sanay ito sa sa gymnastics, o sanay ito sa bugbugan, sanay sa impact, athletics. Ganun lang yun, baka wrestler ito, kaya yung buto niya ang titibay, hindi man lang nabalian. Okay, so patuloy pa tayo dito sa balitang ito, courtesy sa atin ng GMA Saksi. Sa 242 sakay ng eroplano, iisa ang nakaligtas. Napunan pa siyang naglalakad palayo sa crash site habang may sugat sa ulo at mga bakas ng dugo sa kanyang damit. Grabe, oh. Siya ang British national na si Vishwash Kumar Ramesh. Grabe, nagawa pa niyang maglakad, oh. At nagipag-uusap pa sa mga tao, pero ano na lang yan, dala yan ng adrenaline rush niya. Pero pagdating niya sa hospital ay namaga yung kanyang mga yung mga niya, parang pasa. At dahil sa adrenaline yan, kaya nakakatayo siya. Pero pagdating sa hospital ay diretsong hindi na makakabangon pa. Kaya pero pa rin, milagro pa rin dahil walang nabali na buto sa kanya, parang binugbog lang siya. Kaya nakapagtataka nga dahil yung ibang survivor ng mga plane crash ay bali-bali talaga, kahit buhay pero bali-bali. Pero ito, buo. Grabe, bilib ako sa taong ito. Pero tingnan natin pa ang katawan, no? Wala siyang tiyan pero maskulado siya. Kaya ito siguro ang ang factor kung bakit hindi siya nabali, hindi siya namatay, dahil talagang ang katawan niya, di ba? Ayan, no? Medyo athletic build ang kanyang pangangatawan. Okay, balik tayo sa balita. Na nakaupo sa seat 11A malapit sa emergency exit. Pauwi na raw siya at kanyang kapatid sa England matapos bisitahin ng pamilya sa India na mangyari ang trahedya. Akala raw ni Ramesh ay mamamatay din siya. Pero ang bahagi raw ng eroplano kung saan siya naupo, bumagsak sa ground floor ng gusali. May nakita siyang siwang ng masirang emergency exit, kaya pinilit niya doon makalabas. जब मैंने आँख खोली मैंने देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट से मैंने बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से. Pero bago makaalis, kabi-kabila raw sa kanyang paligid ng mga pasahero at crew na nasawi. मैं निकल गया वहाँ से. मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी. So ito yung nilabasan niya, yung emergency exit sa may puwitan ng naputol pala yung nandoon yung tambutso ng Boeing 787 at nandoon din siya sa parang yung hulihan na banda sa tail, sa bandang puwitan ng eroplano na naputol, tumama doon sa gusali, naputol at hindi na isama doon sa sumabog na parte. Kaya yung parte sa cockpit yata yun at kalahati ng Boeing 787 ayun yung sumabog, na kung saan ay wala talaga, patay lahat ng naroon dahil sumabog pa, sunog pa.
Yung gasolina pa naman ng mga airplane ay hindi ang gagaya ng gasolina sa ating sasakyan. Mas matindi, hindi namamatayan ng tubig ang gasolina ng eroplano. Sobrang yan. Mas matagal maapulan ng tubig kapag nag-apoy ang gasolina ng eroplano. Kaya kahit yung sa Twin Tower ng New York bombing, di ba? Na nalusaw yung gusali dahil sa gasolina ng jet plane na pinatama doon sa Twin Towers ng New York noon. Kaya kahit ilang daming bumbero ang naroon ay hindi talaga maapula ang apoy. Kaya yan ang sanhi na wala talagang survivor dahil sa pagsabog, dahil sa apoy. Ito ang presidente ng India, binisita siya, grabe. Pwedeng bigyan to ng parang award, di ba? Dahil sa lone survivor, at hindi lang yan, buo ang kanyang katawan, walang bali. Meron lang mga gasgas at sugat. Kaya ngayon tinitingnan na ang sanhi. At recall, ang lahat ng 787 Boeing sa India hindi pa napalipad. Tinitingnan kung bakit ganon. Na pag take off pa lamang ay sumabog na. Grabe naman. Pero kung galing ito sa high altitude, sabihin natin 1,000 meters or 1,000 feet above, kapag ganyan kataas na andin babagsak, wala talagang mabubuhay pa. Ito kasi ay parang nasa nasa 10 meters pa ang kanyang taas ng paglipad galing sa runway. Andin paunti-unting bumaba at sumabog doon pagtama sa isang gusali. Kaya yung gusali, tanggal talaga yung di ba? Yung isang palapag, grabe. Pero ito, kung naniniwala tayo sa Diyos, ay isa na rin ang Diyos na nagbigay diyan ng sa kanya, na bigyan siya ng pangalawang buhay. Okay, tapusin natin ang balitang ito courtesy ng GMA Saksi. Binisita siya ni Indian Prime Minister Modi, pati nasugat ang mga sibilyan na naroon sa gusali ng tamaan nito ng eroplano. Ang labi ng mga nasawi dinala sa iba't ibang ospital. Bumuhos ang luha ng mga kaanak nang dumating sa kanila ang mga bangkay. May nawala ng malay. Ang isang lalaki, ipinakita ang larawan ng nasawing pamangkin, kasama ang asawa nito at 2 batang anak. Mahigit 200 katawan na ang na-recover ng mga otoridad. Pero problema ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Humihingi na ang mga otoridad ng DNA samples sa mga kaanak. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa disgrasya. Nag-inspeksyon na rin sa crash site si Prime Minister Modi at iba pang opisyal. Pati na ang Chief Executive Officer ng Air India, may-ari ng eroplano. Ayon sa mga investigador, na-recover nila ang isang digital video recorder sa gitna ng mga debris ng flight. Ayon din sa local reports, natagpuan na ang isa sa 2 black box ng eroplano. Nakunan din ang mga opisyal na nagbubuhat ng sako-sako mga gamit na nagmula sa crash site. Okay, so balikan natin to mga ka-art lover. Ito yung puwitan. Nasaan na ba yun? Ito. Ayan, nakita nyo ba yan? Yan yung sa may tail, sa may puwitan. Ayan, merong butas ito. Nabuksan yung parang square dito, ito. Sa puwitan, yung square na butas. Yan yung emergency exit na hindi naman talaga yan yung exit na pampasahero. Yan ay parang sikretong emergency exit na nabuksan din dahil sa impact ay biglang nagbukas. At dito nakasakay sa may tail banda riyan, nakita yan ni Kumar na bukas, kaya diyan siya lumabas at naglalakad palayo. Pero hindi sumabog itong parte na naputol na nandyan, klarong-klaro na naipit siya sa gusali. Napakaswerte, hindi sumabog, pero yung kanyang mga katabi lahat ay patay dahil sa impact, pero siya buhay. Ano ba ang speed? Sa calculation ko, ang bilis ng pagsalpok dyan ay nasa 200 km per hour.
O tingnan nyo, di ba, yung speed natin sa kotse, 120, ang bilis-bilis na, di ba? How much more is 200 km per hour na sasalpok sa building, ay talagang hindi ka mabubuhay kasi wala kang suot na helmet. Yung ulo mo kasi matama yun sa upuan, ay patay ka rin dahil sa ang lakas-lakas. Kahit na naka-seatbelt ka, pero yung ulo mo ay papalo talaga yun dahil sa impact. Kaya itong si Ramis Biswas Kumar, sa palagay ko ay athletic build talaga ito. Malakas na pangatawan kaya nag-survive sa impact. Alright, hanggang sa muli mga card lover, mga kabayan, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga ganitong video. Maraming salamat, hanggang sa muli.